lagay lang siyempre ang lagi status mo ng COVID-19. As far as province of Isabela, still zero. Pero zero tayo the other day, no? Wala tayong mga tinamaan ng COVID-19. So, very, very, very good, ha? Tuloy-tuloy po sana yan. Sana para hindi po magbago ang alert level ng ating ikang probinsya ng Isabela. Still, we are still in alert level 1. But by and by, malalaman natin yan sa PDRRMC, ha? At kaugnay po ng pagpupulong. And of course, ang status po ng dengue in the province of Isabela and among others, na kung saan ito nga pong pagpupulong ito, pangumulan natin ng ating chairman ng PDRRMC, no other than the governor of the province, Rodito Albano. 20 minuto bago po mag-alas 8 ng umaga. Uy, morning sa mga nanonood sa ating po dyan sa Kapitbahay Channel ng North Star Cable Vision. Aba, magandang morning, kaway-kaway po ako sa inyo. Gandang umaga, love you all. Abay, ganun eh. Danag, ha? At mamaya-maya po, at itong ibabagi po sa inyo ang ilang mga mahalagang impormasyon at mga balita, especially po ang ating dengue cases in the province of Isabela and of course, ganoon din po sa probinsya ng Cagayan. Ano ang latest sa ating mga ikangay dengue fever? Wala, ay na makadanag. Mukhang mataas ang bilang ng mga kaso ng dengue sa Cagayan at lalawigan ng Isabela, maging sa lalawigan ng Biskaya. Yung Biskaya, kinino nga analisa para malaman natin ang kailang mga latest update as far as COVID-19 is concerned. 18 minuto bago mag-alas 8 ng umaga, magbabalik po ang programang DY Patrol Morning Edition after some important reminders.
DUI Patrol Morning Edition. Okay, ngayon mga kadiwa, 13 minuto bago po mag-alas 8 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa DUI Patrol Morning Edition. Good morning to all of my friends dyan po, sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan po sa loob po ng North Star Cable Vision. Ayan, ang SCV channel natin, sa ating kapitbahay channel, at doon sa mga mahilig kong manood ng mga basketball po ng NBA, sa NSCB po, live po din yung mapapanood ang mga games po nila doon, especially nga po na kung saan ang susunod na laro po gagawin po ito sa Boston. So, home court naman ng Boston Celtics after na yung laro po nila kahapon. Ginawa naman po ito sa amin sa may California Bay. Ang Game 5 ng Golden State Warriors versus Boston Celtics na kung saan nakuha ng Golden State Warriors ang katlong panalo. So, isang panalo na lamang po ang kailangan para mag-champion po sila sa NBA. But that remains to be seen sa Game 6 po na mangyayari come Friday yata sa atin, Friday. So, kumbaga, Saturday sa atin, Friday po sa kanila. Yun po ang laro. So, tingnan natin kung makukuha na ba ng Golden State Warriors ang kampinato sa NBA itong 2022. Baka natin ang mga susunod na kabanata at kayo po ay kung kayo po ay manonood sa inyong mga telebisyon at hindi na kayo mahirapan na maghanap pa ng channel, napakadali. Hanapin lamang po yung kapitbahay channel ng North Star Cable Vision. Makikita na po ninyo ang laro ng NBA Finals. And, of course, mapapanood din ninyo ko dyan. Ayan, sa ating umaga po sa programang DUI Patrol Morning Edition. Samantala, sa atin mga pag-alid po sa inyo ng mga impormasyon at mga balita, abay mantakin ninyo ayon po sa pinalabas po ng Provincial Epidemiology Surveillance Unit Coordinator na si Ma'am Arlene Martinez sa pangalawang quarter o second quarter ng Provincial Health Board meeting na ginanap po kahapon dyan po sa may Blue Conference Room, Capital Alibago City of Ilagan, Isabela, na kung saan po mga kadiwa ang lalawigan ng Isabela ay nakapagtala po ng mahigit 1,179 or in English 1,179, in Roman siya pa rin po 1,179 dengue cases ang na-record po ng ating probinsya ng Isabela as of June 10, noong pong last Friday, June 10, 2022. Sa bilang po na ito na 1,179 ang may pinakamalaki na highest number, sabi nga nila, may malaking bilang ng mga tinamaan ng cases o ng dengue cases o nagkaroon po ng malaking bilang ng dengue ay ang syudad ng Ilagan. The city of Ilagan, Isabela ay nakapag-record po o nakapag-record ng mataas na bilang ng dengue na 155 ang City of Ilagan. Sinundan po ito ng San Mateo, Isabela, bayan po ng San Mateo, 86 ang Gamo, 82 Tumawini, tayo sila so 1, 2, 3, so tayo sila sa number 4 ang Gamo at ang Tumawini na meron po ang naitala na 82 cases of dengue. Sumunod po ang Kawayan City as of June 10 to 78. Ay dumidod mo lang, bali tumaas pa to, So meron na pong 5 araw, 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5 days na nakakalipas. Ang Kawayan City recorded 78, Alicia 62, Jones 55, Rojas Isabela 50, San Mariano 42, Quirino 31, Benito Sullivan 31, Cordon 29 at ang Nagilian 29. Ang coastal municipalities po natin ang Dinapigue at Dibilacan, ang siyang ikangay mga bayan na wala pong naitala. 0 case po ang bayan po ng Dinapigue at Dibilacan. So ang ibig sabihin nito, meron na rin pong kaso sa Palanan at Maconacon. Ayun, So, ayun nga po, kung ikukumpara ang data natin sa mga nakalipas na 2 taon, at ngayong taon po lamang ito talagang nakita ang pagkakaroon nga po ng pagtaas na bilang ng mga tinamaan ng dengue. Compared po noong 2020, meron lamang po tayong dengue case na 238. Samantala noong 2021, 71 case po ng dengue. At noong pong 2019 ay nakapag tala ang
Provincial Epidemiology Surveillance Unit napakalaki noong 2019, 2,600 cases. Buti na lamang. Naalala ko, doon na rin pala nung panahon na yun na talagang nagbunsad ng todo-todo ng programa ang ating provincial government of Isabela. At talagang funeral blast po muli yung talagang todas dengue, todo na ito. Ayun sabi nga po sa mga pag-aanalisa ng mga taga-Provincial Epidemiology Surveillance Unit o PESO, makikita yung trend every after 3 years tumataas yung dengue. Mataas noong 2019, mataas daw po ngayong 2022. So every 3 years, parang ang trending po niyan tuwing 3 taon ay nagkakaroon po ng mga pagtaas ng ng kaso ng dengue sa ating pong lalawigan ng Isabela. So sa ngayon po ang alert threshold daw po ng ating lalawigan ito na nga po so kumbaga gumagawa na po ng mga pangunahing hakbang upang hindi na maaabot sa epidemic threshold ang ating pong probinsya ng Isabela. Ano yung mga hakbang na kanyang ginagawa base po sa kanyang ginawang may pagbibigay impormasyon sa nangyari nga pong second quarter Provincial Health Board meeting ay yung nga pong pagkakaroon nila ng mga activities sa iba't ibang mga barangay na pinagmumunahan po nila pag-facilitate ng clean-up drive sa mga barangays, patuloy po ng pag-monitor sa mga municipalities at syudad at ng mga kaso po ng dengue at in-intensify din po nila ang kailang information education campaign on dengue awareness and prevention. Kasama na po rito ang pag-distribute ng mga insecticide at larvicides sa iba't ibang mga lugar. So, ang ibig ko sabihin nito, patuloy po ang kailang ginagawang massive information education campaign at ganoon din po yung clean up drive. Especially tuwing hapon nag-uulan. Kaya nga po doon sa akin, problema ko nga po doon sa isang barangay ko, particular nga po din sa may Purok 3, sakop po ng Purok 3 yung yung Woodcrest of yung po isang subdivision dyan, yung Woodcrest, hindi na namin maangguantahan kung paano po maayos yun pong nagkaklag na mga imburnal na yan. Wow! Hindi ba? So ganun po talaga kaya nga siguro hihingi na rin tayo ng tulong sa aming barangay captain na kahit na private yan parati ninyong para ginigit still there are voters of your barangay, so we must have to help them, di ba? Hindi yung pasapasahan ng bola, di ba? Uy, yung treasurer namin nanonood si Luisa Caris Garcia Bautista. Ayan, good morning. At ganoon din sa Sir Bindasing, tagal mo tagal tayong hindi nagkita-kitsa. Tagal kang hindi nanood tagal tayong hindi pero good morning. Ganun pa man, good morning pa rin Sir Binda. Thanks again for returning and come back to watch me. Good morning din kay Ma'am Vicky Paggaw dyan sa Hong Kong. So ngayon po, ayon naman po sa kakauwi po ng naturang pagpupulong na ginawa po na sa pangalawang quarter ng Provincial Board meeting. Ito nga po ang ating pong Provincial Administrator na si Atty. Noel Manuel Lopez ay kanya pa rin pong in-stress, kanya pa rin pong inano po ang mga bagay-bagay na talaga po natin, ang mga bagay-bagay na dapat pong gawin, na dapat gawin talaga kapag ganito pong panahon ng mga nag-uulan, na dapat daw po ang buong probinsya at mga multi-sectoral kailangan po ang multi-sectoral approach na tinatawag dito na lahat po ng mga mamamayan in the province of Isabela magsama-sama po tayo para po mawala po ang ito pong malabanan natin at mapababa po ang mga tinatamaan ng dengue fever, magkakaroon ng dengue case. Isa na nga po rito ang patuloy na pagsunod sa 4S, ito po yung strategy, search and destroy ng mga pinamumugaran at pinangingitlugan ng mga lamok, secure self-protection, seek early consultation, and support fogging, spraying in hotspots areas. Uy, yung sa fogging, bakit ganun?
may bayad na pala ang pagfa-fogging sapagkat dito as far as Kawayan is concerned, mukhang may bayad ng pagfa-fogging sa mga barangay kung walang kasi private na daw eh. Pero kung ako naman, ang mga barangay officials in the respective barangays, may mga budget naman po may konting budget naman po ata kayo, bakit di na lang po tayo ang mag-fogging sa ating mga barangay, di ba? Kung madali naman ang gumawa ng mga madali naman magkaroon. Punta tayo mangingi diyan sa mga mga health centers natin na mga alam ko meron naman mga available na mga bagay-bagay na ginagamit sa pagfa-fogging. Tayo na lang ang mag-fogging. Kung magbabayad pa tayo, papakainin mo ba yung magfa-fogging? Ay nadanag, malaking pondo yan. Di bakit di na lang magbayanihan? Di ba Apo Barangay Kapitan? Apo Barangay Treasurer, ang gamit sa pondo, di ba? Kitain yun at narigat niya ang pipinasa. Ang pagpipinasa pa ilang tararamidin tayo, awanin to, di mapasama kayo. Adun to na po iti biktima, dagiti dengen. Mas nasaysayat, nung muna kayong agarawin, ti barangay, agirwar kayo ti pondon, gumatang kayo, iti dagiti masapol, tas ito iti agfagin, ay po, danagkas dyan lang po, hantay yung maurayan yun, dagiti panag-schedule da, niya, iti panag-fogging, agbulod kayo, dagiti material o dagiti equipment nga may usar iti panag-fogging tapno kasta kahit marugyanan na po iti panag-fogging kadagiti madumang lugar tayo iti barangay tayo nga partikular dagiti addaanin na po iti bakunpuna nga biktiman iti dengue kadagiti purpurok tayo iti barangay tayo o di ba po wag daw nating hintayin pang kung magbabayad ka din lang naman sa mga private na mga individuals na magpa-fogging, ba't ka ba magbabayad? Anong ginagawa ng ating mga masisipag at magigiting at mga naggugwapong mga barangay tanod? At yung mga member ng 4Ps, di ba? Ang dami natin pwede magbayanihan tayo, kaya tayo yung mga barangay officials, tayo na ang manguna, hindi ba? Basta i-provide nyo lang. May provide na lang natin yung mga material na kailangan sa pagpa-fogging. Oh my God! Huwag na natin hintayin pa na dumami pa ang mga kaso ng dengue sa inyo yung mga barangay. Kaya bang maaga pa lang, kayo na ang maagap na kumilos. Ay naapo danag. Ang maganda dapat dito rin sana siguro mga ibang bayan ginagawa na po yung ikangay clean up drive sapagkat mayroon pong schedule ang ating pong probinsya na maaari pong pag-usapan today na magkakaroon nga po ng province-wide na paglilinis in connection with Todas Dengue, todo na ito. Ito po ay gaganapin po come June 25, araw po ng Sabado ng umaga. Sabado night! Goodbye, Philippines! Ay na, kita nyo dito nga po, ang City of Ilagan, dahil nga po sa napakalaki ng bilang ng kaso ng dengue nila, capital town ng Isabela ay nauna na pong nagsagawa ng clean-up drive sa kanila pong syudad. Lahat po ng kailang mga barangay officials, mga non-government agencies, katulad po ng mga taga-DOH, DPWH, Bureau of Fire, PNP, DILG, nagsama-sama sa isa pong ikangay araw ng clean-up drive ng capital town ng Isabela sa pamumuno ni Mayor Jose Marie J. Diaz, the City Mayor of Capital Town of Isabela. Magbabalik po ang DY Patrol Morning Edition after some important reminders. China everyone, Iwan.
12 minuto makalipas ang oras ng alas 8 ng umaga. Puro dengue ito mga nakikwa ko mga... Stop! Uy, ano to, ha? Ayun. Puro dengue ito mga nakukuha nating mga report. At samantala, dito sa Cagayan naman po, kung tayo, meron tayong bilang na 1,179, while in the province of Cagayan, ay nakapagtala naman po sila ng 1,210 na mga kaso din po ng dengue. Sa Cagayan, ang may mataas po na bilang ng dengue ay nagmula po sa lungsod ng Tuguegarao, wherein they recorded 200 case at 200 ang kaso ng dengue sa lalawigan sa siyudad ng Tuguegarao, lalawigan ng Cagayan. At kabilang sa top 10 na may mataas na kaso ng dengue, ang number 1 ay ang number 1 ang Cagayan, number 2 ay ang Lasam na meron silang 103 cases, Gataran 95, Piat 77, Solana is 74, Baggao 69, Tuaw 66, Apari 64, Alcala 61 at Peñablanca 40. Nakapagtala din po ang Gonzaga ng 39 case, Pamplona 28, Rizal 28, Santa Ana they have 27 cases ng dengue, Camalanyugan 26, Lalo 26, Ballesteros Cagayan 25, Amulong 24, Santa Teresita recorded 23 cases, Sanchez Mira 21, Enrile 13, Igig 13 at ang Alakapan 10 ang kailang dengue case. Habang mababa ang bilang ng mga tinamaan ng nasabing sakit sa Bugay na mayroong 9 na kaso, Santo Niño 9, Claveria 5, Santa Plexedes 3, ang tanging nag-iisang isla ng Calayan sa Cagayan ang walang tinamaan o walang kaso ng dengue. At kaugnay ito mula po ng buwan ng Enero hanggang sa kasalukuyang buwan ay nagkaroon na rin ng limang nasawi dahil sa dengue. At ang mga ito ay nagmula po sa may bayan ng Baggao, Gataran, Igig, Lasam at Solana. So ibig sabihin, they recorded 1 case na casualty sa bayan ng Baggao, Gataran, Igig, Lasam at Solana. So bukod dito sa taong 2021 ng January hanggang June ay 15 case ang naitala at 0 death. Ngunit sa taong 2022, sa kaparehong period ay 1,210 at 5 ang nasawi sa usapin ng dengue dyan po sa lalawigan ng Cagayan. So dito ho talagang kinakailangan natin talaga, hindi po biro ito mga kadiwa, especially kapag tinamaan ng dengue, minsan bumababa ho ang dugo mo, duro sa dugo nagkakaproblema kung saan kayo hangilap ng dugong isasalin po sa ating pong mga mahal sa buhay na tinatamaan po ng dengue. At good to note na kung kahit paano naman po, kung meron po kaagad na mga reserba ang ating mga blood bank, madali naman po yan. Kaya nga po sabi ko good to note po sapagkat as of nito pong buwan ng Hunyo, napakarami po ang mga local government units at ilang po ang mga non-government organizations ang nagsasagawa na po ng o gumagawa po ng programa na pagkakaroon nga po ng bloodletting, bloodletting donations na pangungunahan nito ng mga taga-Philippine Red Cross, katuwang ang Philippine Red Cross, mga iba't ibang local government units, mga non-government units na nagsasagawa po ng bloodletting activities wherein ito nga po ay isa ho sa isang napakagandang bagay-bagay na dapat po nating suportahan, para po kahit papano, may maraming mga biyaya to, benefits din po ito sa ating katawan kapag tayo po ay nagdodonate po ng dugo natin, at isa na ho rito, makakapagligtas po tayo ng buhay sa pamagitan po ng ating mga dugong ibinibigay, i-donate at nagkakaroon din po ito ng magandang epekto sa ating pong mga katawan dahil nga po kahit papano nagkakaroon tayo ng cleansing ng ating pong mga dugo. So yun po yung mga kainaman nito na kapag meron pong mga programa at ang iba't ibang mga organizations sa inyo pong mga lugar in connection po sa bloodletting activities, join lang po kayo kung bago naman po kayo nakukuha ng dugo, magkakasasailalim po muna kayo sa mga
pagsusuri, check up kung kayo po ay kwalipikado na mag-donate po ng inyong mga dugo. Pero dito pinapaalala na natin doon sa mga nagnanais po talagang mag-donate ng dugo, kailangan malinis po ang inyong mga katawan. I mean, malinis po ang inyong mga katawan sa pamamagitan nga po nang wala po kayong mga tato. Kung may mga tato po kayo sa mga katawan ninyo, bawal na ho kasi hindi na ho pinapayagan yung mga nag-donate ng dugo na may mga tato po sa kanilang mga katawan. So, yun po ang isang bagay na dapat po natin sa isip, mas, ewan ko ba, marami ko nakikita na maraming mga, grabe kung ang mga design ng mga tattoo sa kanilang mga katawan, ang gaganda, pero on the other side of the coin, parang sorry pero kanya-kanya tayo lang taste, parang hindi ko rin ikangay trip na marami na may mga nakikita ako madaming mga tattoo sa katawan, but ayun naman po ay observation lang natin. As far as I am concerned, okay lang naman magpatato kayo siguro, pero not naman na too much na buong katawan ninyo nakatato. Okay lang yun, bahala na kayo, buhay nyo yan, di ba? Oras sa 18 minuto, makalipas po ang oras ng alas 8 ng umaga, at sa ating mga pagpapatuloy sa dito nga po sa ating po mga kababayan, alam ko na kayo rin po ay very much aware sa mga usapin po ng mga ganitong mga ikangay dumarating na mga sakit, especially nga po itong kaso ng dengue. Alam na natin ang ating po mga obligasyon, alam na po natin ang ating mga dapat gawin. Kailangan po pangunahan po natin sa loob po natin ang ating mga tahanan at bakuran ang paglilinis po ng ating pong ikangay tirahan at o tahanan. Especially po kung meron po kayong mga nakaibak na mga lumang bulong dyan na kung saan nag-uulan nga po, katulad ng aking mga nababanggit madalas, yung mga lumang bulong na nakaibak po sa tabiwan ng ating mga tahanan o sa tabi po ng mga garahe natin, kapag umuulan, minsan nagkakaroon po, nakakaipon po ng tubig yan, at doon po namamahay ang lamok, at nagkakaroon po sila ng mating-mating, at doon nga po ay nagkakaroon na po ng tinatawag po natin na pagpaparami ho nila, pagkakaroon ng pagdami nila, nanganganak na po sila dyan, naging kiti-kiti, at bandang muli magiging lamok na yan, ayun na, patay ka, dadanag na ho ang susunod na mangyayari niyan, sapagkat sila na po ay may taglay na ikangay virus, ito nga po ang dengue na usapin. So dapat tayo na po ang mauna na maglinis po sa ating mga paligid. Huwag na natin hintayin pa na iba pang mga taong gagawa para po sa paglilinis po sa ating mga bakuran, na kahit papano, thankful tayo, pero kahit papano naman, medyo parang biyahe, di ba? Kung ibang tao pa maglilinis sa iyong ikangay sa iyong bahay, o di ba? Okay nga road. 20 minuto makalipas po ang oras ng alas 8 ng umaga. Ito nakakatawa. Isang araw ko pa ito nabasa, isang araw ko pa ito nakuha ang impormasyon na ito. Yung dalawang menor de edad na ng hold up ng isang grocery o ng isang ikangay establishmento dyan po sa may Tabuk. Ang ginamit mo yung ginamit na baril, ang ganda ng baril na ginamit. Ang kanyang baril na ginamit ay isang pellet gun. Alright, At ang mga to, pero nahuli din ang mga to, nung igangay pumasok sila sa isang grocery store na kung saan kailan tinutukan yung tindera doon na hold up to. Tapos yung isa habang kumukuha ng mga panindang sigarilyo, ayun may development na naman ito sapagkat sinampahan na sila ng kasong robbery ang dalawang menor de edad. Matapos igangay mag-hold up sa isang grocery store, na sa isang grocery store ng isang gasolinahan diyan po sa may barangay Bulot, Lamog City, Kalinga, gamit po ang pellet gun, ay po. Kaya po yung dalawang yun nasampahan ng kaso, pero mga ito ay nahuli din, nahuli din po ng mga ikangay nagresponde mga customers na nakakita sa nangyaring insidente, at mga ito nga po ay nasampahan na ng kaso, at ito nga po ay dadali na sa DSWD for proper ikangay pag-aalaga. Ganun pala. May mag-aalaga kasi pagkatapos yung gumawa ng krimen. Minor sila, 21 minuto makalipas mo ang oras ng alas 8 ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo. At kaugnay ito, kukuha po tayo ng mga lokal na balita mula po sa ating mga DY Patrol reporters. Ito po isang reporter natin sa siyudad ng Kawayan. Masibag itong mag-i-interview ng mga kapitan,
si Fred Diringan, mga kasama niya, si Barangay Captain ng Barangay Kulalabat, Lungsod ng Kawayan, si Barangay Captain Rumbawa. Magandang umaga, Fred. Anong meron kay Barangay Captain Rumbawa? Yes, maraming salamat sa kadiwang Konrada at tulad ng iyong inahag kanina na nagkakaroon nga na taglinin sa ating kapiligiran upang ito ay nakaiwas sa dengue cases dito sa probinsya ng Isabela. At dito nga ay nagsimula na ang iba't ibang barangay sa paglilinis. Lalo na ang barangay ang Kabarwan, nakapaglinis na sila kadiwang Konrada at nagpagingid din sila. At bakit tayo sa may West at Tabakal, alamin natin na ang kaganapan o activity ng barangay Kulalabat at sa pamumuno ni punong barangay Ruel Rubawa. Magandang umaga, Kap. Magandang umaga rin po, sir. Yes, Kap. At dito nga po ang mga dalil o itong mga gulong ay ginagawa na po ninyong patas, inyong paligid upang ito ay pagtatamnan. So ngayon na araw po, paano po yung activity ngayon ng barangay Kulalabat? Sir, ang ginagawa po namin ngayon, kadahilan nga ito na naman pa ako na dengue, ito pong mga daan namin, sinimulan na po namin dito sa highway, yung mga creek dito na nililinisan namin bago kami pasok sa mga sa loob-looban po, sa purok-purok po, sir. So ito ay nililinis na ninyo, Kap, ito nga mga drainage canal sa inyo nga nasa sakupan, Kap. Opo, sir, naumpisa na namin, nag-umpisa po kami rito sa highway po, tapos itong bukas siguro, sir, papasok na kami rito sa mga purok-purok. Ang dapat dito at upang maiwasan ang dengue cases dito sa ating lokalidad, lalo na sa lungsod ng Kawayan. So kung kumusta, Kap, meron po ba kayong propose na magkaroon ng paging sa inyong barangay? Wala pa naman ngayon, sir, wala pa naman po ngayon. Kasi wala pa kaming cases na dengue po rito. So yun ay, Kap, at yung ginagawa na ninyo ay ang paglilinis ng drainage canal, Kap. Opo, at saka yung mga nagtaniman po namin na mga goma po ng mga halaman, yung mga nababakante po, pinupuno po namin ng lupa para sa ganun po, hindi pa mamahayan po ng lamok. Opo, ito nga mga paglalaki ng ating irrigation sistema, Kap, at dyan ay yung boundary ay malapit dyan sa inyong water sistema ay maraming tubig doon. So ito ba nalinis na ba, Kap? Ngayon po, sir, papunta na yung mga kasama ko dyan at gagawa po kami ng daanan po ng tubig kasi naiipon ng tubig dito sa daan po. Gagawan po namin ng yung paglalapasan po ng tubig para tumapon po sa kanal, sa creek po yung tubig. Dito lang po kami ngayon. Yes, Kap. So yung ginagawa ninyo ngayon, ito nga paglilinis, lintulan na rin ng tagapapayag na kinakailangan malinis ang kapag-gilis. Opo, sir. Opo. Yan po ginagawa namin. Kadiwang Konrad, kung meron kang karigang katanungan dyan kay Kapitan Ruel Rumbawa, just go ahead, Kadiwang Konrad. Okay, thank you very much, Fred. Good morning nga po, Barangay Captain. Bawa, sir, hindi misama lang sa lutsod ko, banggit kita, siguro iti informasyon mo tayo, pa iti kaso iti dengue, o uray nung kasta, talaga mitutang itultuloy yun, dagiti kastang programa, nga palagdalo si iti barangay yun, tapno kasta, awan na po iti igang mabiktima iti dengue. Kahit sa lusod ko, Abu Kapitan, tatak, iti barangay yung Kulalabat, talagamit lang nakuha niya. Makita iti, makita tini lugar yun, nga si kayo, inuna yung apo iti agbinis, sapay kumamit, dagitimit lang ka barangay ta, hadlang na si kayo nga barangay official kumamit iti mang list, sumulong dat, at kuna tayo ngalod, mas napimpid na sa tiyang galaw, no, titinulong amin, iti ka barangayan. Sir. So nga, congrats sa pong Kapitan, mayat data, sapay ko mata, dagiti ka barangay ni, tulungan dito tayo, amo tayo narigati, si kayo nga barangay officials, narigati duduma, trabaho nga kasta, amo tayo, ti pondo yun, especially ti faging, awan ba mapaspasamak na faging, ti damag ko, ti faging na takit, private, babayada lang. Yun nga rin, sir. Sir, yung ubrayan niya palang katata, dito nga rin, may bakas na tayo si sir nga awamit tayo iti kaso iti dengue ito. So nga tayo, ubrayan ito, sir, nagrugi kami nga daldalos tikan kanal may, iti daldalang, iti pulport rin nga, dato, palpalinisan mo, sir, iti aking bagi. Kami iti kastakitan nga pagbalayan iti lamok.
Well, may kita po kapitan, sige nga ron, tuloy na tayo kapo kapitan, ng tikas ng activities, tapno kastakit, naribis na tati barangay tayo, mayat latam, ayat nga kitain na talaga no, talaga patuloy, mo ituloy tayo tikas ta, halang kastoy nga panawin, nga dati kastoy nga bumari na nga sakit, kahit makita lang tayo, lugar tayo, nga uri-awan ni kastoy, nalinis na nga talaga, iti barangay ko lalabat, kung mabaligay, panakil, iti buong masyudad, ti Kawayan. Yan, sir. Gaman kami, sir. Go ahead. Yan kadiwang Konrada at dito nga kadiwang Konrada ayon sa committee chairman ng Committee on Health yung si at ang kanyang panunsod Magnus Maximo Jr. na kanyang sumite at sa tanggapan ni City Vice Mayor Leoncio Bongdalin na lahat na daw ng mga barangay ay kinakailangan na daw magkakaroon ng taging upang makaiwas sa dengue cases dito sa lungsod ng Kawayan dahil nga ang lungsod ng Ilagana ng muna sa dengue cases dito sa Lambak ng Cagayan kaayaw ni Tangugang Panunsod Bagnos na ito mga lawa ang lungsod ng Kawayan na ang dengue cases dito sa ating lokalidad. Kaya mga kadiwang Konrad ang ating panayam sa butihing ama ng punong barangay ng Barangay Pinalaban, punong barangay Rowela Rumbawa. Para sa ating DY Patrol, morning edition, kadilang Federingan, reporting live. Thank you very much, Fred Diringan, sa iyong ingangay report at pagkikipagnayan kay Barangay Captain ng Barangay Kulalawat. Magandang umaga po sa inyong lahat. DY Patrol, DY Patrol, morning edition, DY Patrol, morning edition. Okay, ganun. Tuloy-tuloy tayo, sa ating DY Patrol Morning Edition. Tama po, ito na ginagawa po ng Barangay Captain ng Kulalabat na si Barangay Captain ng Bawa. Nakaiwala silang kaso ng dengue. Ayun, pinangungunahan po nila ang clean-up drive. Sana po, ganun dito sa mga iba't ibang barangay. At sana naman din po yung ating mga kabarangay, tumulong naman po sa paglilinis ng ating igangay kabaliganan. Hanggang dito sa ating oras, 29 na minuto makalipas po ang oras ng alas 8 ng umaga, magbabalik po ang DY Patrol Morning Edition. Basic.
Edition. Morning Edition. DY Patrol. Morning Edition. 35 minuto makalipas buong oras lang, alas 8 ng umaga, or in short, 8:35 in the morning. Uy! Naku, dadag. Ang pagkontrol daw po sa pagtaas na presyo ng mga bilihin ng pangunahing RGM na national concern ngayon. Ito po ay base po sa survey ng Octa Research Group sa survey na isinagawa po ng March. Na lumalabas po kasi na 52% ng mga respondent ang nagsabing dapat solusyonan ng gobyerno ang pagsiba ng presyo ng mga bilihin. Abay, pangalawang RGM national concern ang pagpapataas din po daw ng sahod na sinagot naman ng 43%. Sinundan ito ng pagkakaroon ng abot-kayang pagkain gaya po ng bigas, gulay at karne na may 41%. Ang sabi po ng Octa Fellow Ranjit Rai, ayon naman nga kay ito nga po kay George C. Head ng Integrated Development Studies Institute, hindi man ikang direkta ang epekto ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, pero malaki ang epekto nito pagdating sa inflation o bills ng pagsipa ng mga presyo ng mga bilihin. Wala na talaga tayong magagawa kahit ano man po ang gawin natin siguro dito kung talagang patuloy po ang mga ganitong kaguluhan na talagang nakaka-apekto, nagbibigay ito ng malaking epekto so hindi lang po siguro sa ating bansa. Pasalamat na lamang po tayo, hindi po tayo tulad ng bansang Sri Lanka na talagang grabe, o Sri Lanka ba o Bangladesh, yung talagang pares kasi Indian tignan mo nga yung pakitingin mo ang analisa na talagang lubog na lubog ang kanilang bansa, pero kahit naman pa tayo ito, tayo naman po nakakaraos pa. Siguro ang maganda na lamang mo nito, yung pong paggupo po ng ating bagong Pangulo, yung kapag 17 Pangulo ng Bansang Republika ng Pilipinas, para hindi tayo matulad na talagang magkahirap-hirap ang ating bansa, tulungan na lamang po natin siya. Tulungan po natin ang ating bagong Pangulo sa kanyang paggupo bilang ika-17 Presidente ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At masa po tayo na talagang sa kanyang paggupo ay magkakaroon po ng malaking pagbabago kahit papano giginhawa ang ating pong bansang Pilipinas. Kapag ginawa ang bansang Pilipinas, ang bawat Pilipino, giginhawa din po ang buhay. Di ba? 37 minuto, makalipas po ang oras ng alas 8 ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa DY Patrol Morning Edition. Patuloy po tayo sa magtanggap ng mga lokal na balita mula po sa ating mga patrollers. Mods Turquesa mula sa Malig Region. Magandang umaga, Kadiwang Mods. Yes, magandang umaga rin Kadiwang Conrad, mga kaibigan. Tuloy-tuloy din na nararanasan po namin dito po sa bayan ng Rojas Isabela ang kapayapaan at katahimikan dahil wala po nga naitatala na hindi ka nais-nais na kaganapan sa talaan o pulis sa blatter ng PNP Rojas Isabela. Ang pinakahuling naibalita na lamang po natin ay itong kamakalawa na pagkakaaresto ng mga lumabag sa 1602 at kasong just vexation. Pagkatapos nito, Kadiwang Conrad, ay muling bumalik ang katahimikan at kapayapaan ang aming bayan ng Rojas Isabela. Gayun pa man, nagpahayag din ang pamunuan ng PNP Rojas Isabela ang kahandaan sa anumang posibleng mangyari, posibleng isasagawa ng mga masasamang elemento ng lipunan. Tuloy-tuloy din umano ang kanilang programa upang mapanatiling tahimik at payapa ang kanilang area of responsibility. Samantala, dito naman po sa Barangay Rizal, Rojas Isabela, na kung saan una na po nating naibalita kahapon na ito ang pangalawang barangay na may pinakamaraming naitalang kaso ng dengue. Batay po sa ating nakuhang impormasyon kay Madam Charisma Puruganan de Leon, dengue coordinator ng bayan ng Rojas Isabela, ay meron pong 10 na kaso ng dengue dito po sa Barangay Rizal, Rojas Isabela. 12 naman po ang Barangay Bantog. At kahapon din ng umaga ay tinungo po natin ang tanggapan ng barangay captain ng Barangay Rizal na si Punong Barangay Emmanuel Purisima Jr. At dito ay napagalaman po natin na meron na po silang ginawang aksyon katulad ng Operation Tumba at Clean Up Drive. Narito mga kaibigan ng kaugnay na pahayag
ni Barangay Captain Emmanuel Purisima Jr. Tapos pag sa kwan naman, napasabihan naman na yung mga tao na yung tumba-tumba natin na Operation Tumba. Yung Operation Tumba, nag-ikot naman na yung mga BHW natin na sinabihan na yung mga taga-Barangay Rizal na magtumba ng mga kung may tubig. At nakasampol na rin sila sa mga kitik-kitik na may tubig na may positive naman, kaya nag-spray naman tayo sa mga walang may positive na dengue. So, ibig sabihin, hindi po pangkalahatan haan nga tapasak kayo pa nag-spray. Nagpasapasap tayo lang no at hindi massive na case o severe kasi kumang. So, halimbawa, sa di purong 1, 2, 3, 4, 5 hingga nakaragsakan saka nilang spray. Okay, so yan na kadiwang Conrad ang naging kaugnay na pahayag ni Barangay Captain Emmanuel Purisima Jr. ng Barangay Rizal Rojas Isabela hinggil po sa kanilang ginawang aksyon upang mapigilan ang pagdami pa ng dengue cases sa kanilang barangay. Ayon sa kanya, ang mga kapaligiran ng mga biktima ng dengue ay nakapagsagawa na sila ng paglilinis at pag-spray. Yan ang balita mula po dito sa Kapatagan ng Manlig, DY Patrol, Moods Turquesa, reporting live. So, kumusta ang aldatay iti Ilitiro sa Isabela kadiwang mod sa pag-ibalang ti kaso iti makulmulang na dengue ta sigun iti informasyon na tayo nakamat iti peso o iti Provincial Epidemiology Surveillance Unit ket iti Rojas Isabela sigun iti record na ket adaan iti 50 nga kaso iti dengue case ita Rojas Isabela. Yes, tama ka dyan, kadiwang Conrad, pero ayon po sa ating nakuhang informasyon kay Madam Charisma Puruganan de Leon na siyang dengue coordinator dito po sa bayan ng Rojas Isabela, yung 47 to 50 na naitalang kaso sa bayan ng Rojas Isabela ay simula pa noong buwan ng Enero hanggang sa kasalukuyan na kadiwang Conrad, ano? So tatang bulan iti Hunyo kung adan iti Rojas Isabela nga bilang. Come again? Tatang June paano ba iti number of dengue cases sa iti Rojas Isabela? Paisa-isa na lamang kadiwang Conrad sapagkat yung 47 to 50 na sinasabi ay mula pa noong Enero, ano? So ibig sabihin marami na pong gumaling dito kadiwang Conrad, ano? Pero ngayong panahon na ito ay meron pa rin pong paisa-isa at actually 11 barangay na ang affected ng dengue fever dito sa bayan ng Rojas Isabela, ayon pa rin kay Ginang Charisma de Leon na siyang dengue coordinator ng RHC Rojas Isabela kadiwang Conrad. Oo, at maganda nga yan, ano? Kasi talagang kung titignan naman natin ito, kaya hindi pwedeng ito nga, no, kung para hindi ito bumaba o ito para hindi yung sinasabi nga ng PESU, ang Provincial Epidemiology Surveillance Unit wherein ang ating province ngayon ay nasa tinatawag na alert threshold. Para yung threshold na ngayon, itong threshold na ginagawa nila ay gumagawa sila ng mga pangunahing agbang para hindi na ito umabot sa itatawag nating epidemic. Ano? Kasi kapag epidemic ito, talagang kahit paano, talagang makakabala ka. But as of now, pa isa-isa naman yung mga kaso nito, so parang bawat municipality nakakapagtala, ganun lang. But hindi naman ito yung masasabi natin na talagang grabe, ano, ang kaso na ng dengue dito in the province of Isabela. So tumataas lang ito, tumaas yung bilang kasi sabi nga natin, ano, isa sa mga factor ngayon sapagkat kung matatandaan noong mga nagdaang taon because of pandemic naman, COVID-19, kahit papaano wala mga gaanong mga kababayan natin na lumalabas ang kailang mga tahanan, naka-confine sila in the respective houses o sa kailang mga lugar na iniwasan lumabas at nagagawa na nila ring mag-inis ng kailang mga tahanan. But nung medyo lumuwag-luwag, eto na, nakalimutan na siguro yung mga paglilinis. Kadiwang Moons. Oo, kadiwang Conrad, ano, kaya nga tuloy-tuloy ang
ng LGU Rojas Isabela sa pamumuno ni Mayor Jonathan Jose Tote Calderon sa ating mga kababayan na huwag pabayaan po ang ating bakuran. Tayo po ay maglinis yung mga pinagkainan po natin ng buko, kailangang itaog po natin. Huwag hayaang nakatihaya sapagkat kapag makasahod daw po ito ng tubig ulan, ay yun na po ang pamamahayan o pangitlugan ng mga lamok na nagtataglay ng dengue virus sa Kadiwang Conrad. Kaya tuloy-tuloy naman po ang activities ngayon dito po sa bayan ng Rojas Isabela. Ayon po kay Dengue Coordinator Madam Charisma De Leon, nakapagsagawa na po sila, una na po silang nakapagsagawa ng operation na tumba at clean up drive sa iba't ibang barangay. Kasi by region daw ang kanilang ginagawa ay itong operation tumba sapagkat kulang daw ang tauhan ng RHU Rojas Isabela. Kaya ginawa na lamang daw po silang sa halip na sabay-sabay sa buong bayan ay ginawa na lamang pong by region. Mayroon po kasing 4 na region dito po sa bayan ng Rojas Isabela, ang Central Region, Lanting Region, San Antonio Region, and the Muñoz Region. At ang Central Region dito sa poblasyon ay tapos na at ang ongoing ay itong Muñoz Region. Tapos na rin ang Lanting and San Antonio. So itong Muñoz Region na lamang ang kasalukuyang pinagsasagawaan ng Operation Tumba and the Clean Up Drive Kadiwang Conrad. Okay, thank you very much, Kadiwang Mutsurkesa. Sana tuloy-tuloy na kahit walang mga ganito mga kaso na dumarating. Sabi natin, mas mainam na ugalian pa rin natin ang patuloy na paglilinis ng ating mga bahay at bakuran. Mods, good morning, thank you. DY Patrol, morning edition, DY Patrol, morning edition. 12 minuto na lamang po bago umaga, alas 9 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga dito sa inyo ng mga impormasyon at mga balita katulad na lamang po ng pagtiyak na ginawa po ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 2 na kailang tututukan ng kailang labor inspector ang pagsunod ng mga business establishment sa bagong maximum wage sa lambak ng Cagayan. Ayon kay DOLE Regional Information Officer Chester Trinidad, meron naman ng establishment report system ang ahensya kung saan iniuulat ng mga employers ang kailang alternative working arrangement o flexible working arrangement. Nagpapatuloy din niya ang ugnayan ng regional office at ang kailang mga PESO office upang matiyak na ang mga monitoring at evaluation sa mga establishmento ay nagagawa ng maayos. Bukas niya ang kailang opisina sa mga reklamo ng mga empleyadong hindi nakakatanggap ng bagong minimum wage sa riyon na ipinatutupad o pinatupad alinsunod sa kautusan ng RTWPB o Regional Tripartite Wage Board. Ipinaliwanag naman ni Regional Information Officer Trinidad na ang mga individual o ang mga income o na hindi kayang magpasahod ng bagong minimum wage ay maaaring mag-apply ng exemption sa RTPWPB at kaugnay dito, pwede umanong mag-supply ng exemption o pwede umanong mag-apply ng exemption 75 araw matapos maging epektibo ang minimum wage order noong June 8, 2022. Ang exemption ay magiging epektibo umano ng 1 taon kung saan ipapasahod ng mga employers ang dating minimum wage sa riyon. Siniguro naman ni Trinidad na bubusiin nilang mabuti ang aplikasyon ng mga employers kung wala talagang kakayahan na magbayad ng bagong minimum wage. 11 minuto bago mag-alas 9 ng umaga. Muli po at manggap tayo ng lokal na balita mula po sa ating mga patrollers. Sa southern part naman po tayo ng ating probinsya ni Isabela, Michelle Zingalawa Banyaga. DY Patrol, morning edition, DY Patrol, morning edition. Mula sa southern part, Michelle Zingalawa Banyaga, good morning!
Okay, maraming salamat, Kadiwang Conrad. Napakinggan mo na ba, Minumungkahi Sarah? ngayon ang ating mga agri-farm supply na kung maaari kung may pondo ang ilan sa ating mga farmers ay mas mainam na kung tuluyan silang bumili ng kanila mga farm inputs ngayong buwan ng June bago pa muli magtaas ang presyo ng mga ito. Kung matatandaan, Kadiwang Conrad, ay halos kada buwan ay umakyat ang mga presyo ng mga inorganic fertilizer tulad na lamang ng abono na urea at 3P14 mula sa presyong 1,800 naging 2,200 hanggang umakyat ito ng 3,000. Sa ngayon ay maaari pa itong tumaas ng mahigit 3,000 per kaban dahil nga sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo na kung saan as of yesterday, Kadiwang Conrad, talaga nakita natin ang tumatahinting na 85 to 88 pesos ang diesel, samantalang ang leaded ay umabot din naman, pumapatak din yan sa 80 pesos to 83 pesos, depende sa gas company na kung saan ka magpapakrudo. Dito nga, patuloy na umaalba ang ating mga farmers dahil nga sa patuloy na pagtaas ng farm inputs kung saan apektado rin sila sapagkat ito sa pangunahing pangkabuhayan ng mayorya sa ating mga kababayan sa Isabela. Kung kaya upang kahit paano makatuwang o kaya makaagapay kung meron silang karapat ang pondo, mainam na lamang na sila ay bumili na bago pa muli ang taas, lalo pat inaasahan na ito ay gagamitin sa buwan ng Hulyo o buwan ng July sapagkat sa kasalukuyan ay sinasagawa na ang mga land preparation para sa kasalukuyang wet cropping season. Ukol dito ay kanina din minumungkahi na mas mainam kung sila ay bumili sa mga accredited farm supply kaysa sa mga umiikot na maaring mga sinasabing mga bonong mas mura. Mas mura nga kung hindi naman sila kasigurado kung ang nilalaman ng nabanggit na mga inorganic fertilizer. Samantala, Kadiwang Conrad, sa ngayon naman, kabilang din sa problema pa ng ating mga barangay officials sa Southern Isabela, o particularly sa lungsod ng Santiago, ay ilan sa mga na-scam sa online. Ito ang halos sa laman ng kanilang mga barangay blotters, lalo pa sa mga online scam na kung saan bumibili sila ng mga produkto. Subalit pagdating ay hindi ito ganun ka-quality. Sabi nga para maiwasan ang mga itong programa o kaya naman tuluyang maiwasan ang mga itong insidente ay mas mainam kung i-check nila mabuti kung ang online seller na ito ay legit. Meron naman makikita mga reviews sa mga bawat item na bibilhin dito. Yung mga accredited online seller, mas mainam na, sabi nga nila, kung doon sila bibili. Ukol dito, maliban pa dito ay kaabala din ang ilan sa mga barangay officials or mga particularly every barangay dito sa Southern Isabela para sa mga paugnay pa dito sa mga isinasagawang clean-up drive na kung saan sinimulan ito ng mga law enforcer na agad naman naging modelo ang mga ito at sinundan din ng mga barangay officials. Yan ang ating mga update mula pa rin sa ating area of responsibility, DY Patrol. Michelle Zingalao Banyaga reporting live. DY Patrol, DY Patrol, morning edition, DY Patrol, morning edition. Thank you very much, Michelle Zingalao Banyaga. Sa iyong higang ay karagdagang sa iyong balita mula pa rin po dyan sa may southern part ng ating probinsya of Isabela. Nagatid po sa ating oras 7 minutes more before 9 o'clock in the morning. Magbabalik po tayo after some important reminders.
Okay, ganun. Tuloy-tuloy po tayo mga kadiwa. Manarapa po tayo 3 minuto bago po umaga, alas 9 ng umaga. May mga shoutout po tayo coming from the different viewers natin sa ating po ang mga Facebook Live. At ganun din no? At sabi nga nung isang nagpapa-shoutout doon sa mga ilang mga nurse po natin. Saan ba? Ano ang tinutukoy niya? Nurse dito sa Isabela. Basahin nga natin. Lalaki kasi itong ano mo eh. Ang lalaki kasi itong mga ano mo. Good morning. Watching from UAE Dubai. Sabi ni Ian Asuncion. And of course, sir, pa-shoutout lang po sa mga baklang nurse na sa mga nurse na huwag naman lang po sana silang masyadong nagtataray sa mga pasyente. Hindi po nila kagustuhan na pumunta na magpa-hospital. Oo nga naman, huwag naman kayong mataray na sa mga hospital. Gayahin nyo yung mga nurse ng ating pong Cagayan Valley Medical Centers. They're all very much appreciated ng kailang mga pasyente kapag sila ay lumalabas sapagkat sila po ay very accommodating at talagang inaalagahan po nila. Huwag mo kayong magtaray-taray, talagang ganun ang buhay. Good morning, watching from Hong Kong, si Ditas, sino to? Ditas Rodrigo, ano ba to? Domingo o Manggay? Manggay Ayan. Good morning kay Ma'am Elsa Piñera Sumera na Malalatan Tunggiri ng Mercedes Isabela. Good morning daw kay Ninong Jamie ni Mohan ng Best Cafe. Oy, malapit na birthday ni Tatang Nuno Bigat, happy birthday kay Tatay Pamin Piñera ng Malalatan Tunggiri, Reyna Mercedes Isabela, and of course magbe-birthday din po si Nanay, si Inang sa araw po ng Sabado. Ayan happy birthday po. May you have many more birthdays to come. And of course, I'd like also to say happy birthday to me come January 24, 2023. Danag. Ay na po. So mga kadiwa, pansamantala ho, magpapalo naman po ang inyong lingkod sapagkat wala na naman po tayong oras na ngayon natira sa programang DY Patrol Morning Edition. May pong umaga na ito ng Miyerkules, June 15. Sweldo doon po sa mga may trabaho at doon sa walang trabaho. Maghalap kayo ng trabaho. Ay na danag. Good morning. DY Patrol. DY Patrol. Morning edition. DY Patrol Morning Edition.